Noong June 25, 2007, bandang alas 7 ng gabi, isang babae na nakatira sa area ng Stanley, Hong Kong ay naglalakad-lakad kasama ng kanyang aso. Nung nakarating siya sa Wong Makok Road, nag-iba ang galaw ng kanyang aso. Tumigil ito sa paglalakad at biglang tumakbo sa kalapit na imburnal habang tumatahol. Parang ipinapahiwatig niya sa babae na may naaamoy siya na kakaiba. Dahil na-curious, nilapitan ng babae ang imburnal at doon ay nakakita siya ng isang maleta na napapalibutan ng napakaraming langaw at may mga gumagapang panauod sa labas ng maleta. May lumalabas din na napakabahong amoy mula sa loob. Gulat na gulat ang babae sa nakita at kinabahan. Tumawag siya ng mga pulis na agad namang dumating sa lugar. Hinila nila ang maleta at binuksan. Ito ay naglalaman ng naaagnas na katawan ng isang babae. Pinilit siyang ipasok sa maleta. Ang kanyang ulo ay binalot ng plastic bag at ang kanyang leeg naman ay may nakapaikot na electrical cord. Sinuri ng mga pulis ang lugar pero wala silang makitang ebidensya na makapag-identify sa biktima. Halos hindi na rin makilala ang mukha nito. Kaya kumolekta na ng DNA ang mga pulis at dental records para ma-identify. At sa wakas, nakilala ang biktima sa pamamagitan ng missing persons records. Ang biktima ay si Yi Xiufin o Carol, 56 years old at isang beauty expert. Siya ay nagmamay-ari ng beauty salon sa U5 Commercial Center sa Aberdeen Avenue. 5 araw bago natagpuan ang katawan ni Carol, tumawag na sa mga pulis ang dati niyang mister dahil sa kanyang pagkawala. Ang kanyang dating mister ay si Q Roy Ching o Harold, isang bus driver. Sinabi ni Harold sa mga pulis na kahit divorce na sila ni Carol ay mahal pa rin nila ang isa't isa, dagdag pa at may isa silang anak na lalaki. Katunayan ay kasalukuyan nilang inaayos ang nasira nilang relasyon at may plano pa sila na magpakasal ulit. Ayon kay Harold, nag-usap pa sila ni Carol na tutulungan siya nitong magbenta ng bus ticket noong June 20. Pero natapos lang ang kanyang shift ay hindi dumating o nagpakita si Carol. Hindi raw ito nalilate sa usapan at hindi rin niya hinahayaan na hindi kontakin si Harold kung hindi man ito makakapunta. Sinubukan ni Harold na tawagan ang kanyang cellphone ngunit nakapatay. Kaya nagdesisyon si Harold na pumunta sa beauty salon ni Carol kasama ang kanilang anak. Pero kahit ang kanyang mga staff ay hindi rin nila alam kung nasaan siya. Dahil nakaramdam na si Harold na parang may mali, kaya agad siya nag-report sa mga pulis. 5 araw matapos niyang mag-report, kinakailangan ni Harold harapin ang masamang balita at katotohanan na patay na si Carol. Pinuntahan ng mga pulis ang beauty salon ni Carol at doon ay nakakita sila ng mga marka ng dugo sa carpet at isang pares ng sneakers. Matapos ang DNA analysis na kumpirma nila na ang dugo ay nagmula kay Carol. Sinuri din ng mga pulis ang surveillance footage mula sa commercial center. Sa footage ay nakita na noong June 19 pumasok sa building si Carol pero hindi na siya nakitang umalis. Bandang alas 2 ng hapon ng kaparehong araw, may kahinahinalang babae na pumasok sa building at pumunta sa beauty salon ni Carol. Ilang sandali pa, mga 2:30, may 2 kahinahinalang mga lalaki din ang pumasok sa salon na mahila-hilang maleta. Makalipas ang 30 minutes, sabay na lumabas ang 2 lalaki at ang naunang babae sa salon, nadala pa rin ang maleta. Pagkalabas sila ng building ay pumara ng taxi ang babae. Ang 2 lalaki naman ay nagtulungan na ilagay sa trunk ng taxi ang maleta. Halatang mabigat ang laman ng maleta. Dahil kinakailangan pa nila magtulungan na buhatin ito papasok ng truck. Sa pamamagitan ng license plate, kaagad na natunto ng mga pulis ang driver ng nasabing taxi. Ayon sa taxi driver, noong June 19 na isakay nga niya ang 3 na may dalang maleta at ibinaba niya sa Wong Makok Road sa Stanley. Yun ang lugar na kung saan natagpuan ang maleta na naglalaman ng katawan ni Carol. Kaya hinala ng mga pulis na ang 3 ay nagsabwatan na patayin si Carol at itapon sa imburnal. Pero ano nga ba ang motibo ng mga suspect? Bakit kaya nila pinatay si Carol? Nagawang makuha ng mga pulis ang larawan ng 3 suspect sa pamamagitan ng surveillance footage. Sa 3 mga suspect, 2 lamang ang naaresto ng mga pulis dahil nakatakas sa isang lalaki. Ang naaresto ay sina Huang Xiangrong o James, 32 years old, at ang babaeng suspect naman ay ang malapit na kaibigan at best friend ni Carol na si Yuan Miao Fen o Emma, 52 years old. Si Emma ay nagtatrabaho bilang assistant sa isang traditional Chinese medicine clinic. Magkahiwalay na in-interrogate ng mga pulis ang 2.
Lumalabas na sa likod ng pagpatay ay ang komplikadong pag-iibigan na kinasasangkutan ng maraming partido. Sa panahon ng interogasyon, agad na inamin ng dalawa ang ginawang krimen at binanggit ang isa pa nilang kasama na nagngangalang Bao Jiangchang o Ben. Si Ben ang mastermind sa pagpatay kay Carol, ngunit siya ay nakatakas. Si Ben ay 60 years old at nagmula sa China. Siya ay pumunta sa Hong Kong noong unang bahagi ng 1970s. Nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Rose na nagmamay-ari ng isang tutorial school. Ilang buwan lamang silang nag-date at agad na nagpakasal at nagkaroon ng isang anak na babae. Para kumita, nag-aral si Ben ng traditional Chinese medicine at kumuha ng lisensya. Kasunod noon ang kanyang asawa ay nag-invest para magbukas ng traditional Chinese medicine clinic para sa kanya. Sa pagtutulungan nilang mag-asawa, naging maganda ang takbo ng tutorial school at clinic nila. Ngunit di nagtagal ay nasira din ang kanilang relasyon dahil nagkaroon ng relasyon si Ben at yun ay si Carol. Si Carol ay pinanganak sa Hong Kong at panganay sa magkakapatid. Ang pinagkakakitaan ng kanilang pamilya ay pangingisda. Para makatulong na mabawasan ang gastusin at alalahanin ng kanyang mga magulang, nagdesisyon si Carol na tumigil na lang sa pag-aaral. Pinasok niya ang iba't ibang trabaho gaya ng pagiging sales girl at pagbebenta ng insurance. Pero dahil hindi kontento si Carol sa ganung buhay, nagdesisyon siya na kumuha ng mga beauty courses. Siya ay nagtrabaho bilang makeup artist habang nagbebenta ng insurance. Katunayan ay nakatanggap pa si Carol ng award bilang the most outstanding salesperson sa insurance company. Habang tumatagal ay mas lalong gumaling si Carol sa pagiging beautician at nagkaroon na siya ng maraming suki. Doon na nagdesisyon si Carol na magbukas ng sarili niyang beauty salon sa U5 Commercial Center sa Aberdeen Avenue. Yun na rin ang mga oras na nakilala at na-inlove si Carol sa bus driver na si Harold. Sila ay nagpakasal at nagkaroon ng isang anak na lalaki. Sila ay namuhay ng masaya at alagang-alaga ni Carol ang nag-iisa nilang anak. Pagtungtong sa edad na 12 ng kanilang anak, pina-enroll siya ni Carol sa cognitive development class na pagmamay-ari ng asawa ni Ben na si Rose. Madalas na pumupunta si Ben sa tutorial school ng asawa, kaya doon sila nakita at nakakilala ni Carol. Sa hindi inaasahan nung nagkaroon na ng pagkakataon na sila ay makapag-usap, nalaman nila na marami pala silang pagkakapareho. Minsan pa ay nakikita sila sa labas para pag-usapan ang tungkol sa negosyo at iba pang bagay. Pero hindi nagtagal ay nahulog ang loob nila sa isa't isa at nabuo ang bawal nila na relasyon. Pero mas pinili ni Carol at Ben na huwag itago ang kanilang relasyon at sabay pa na nagdesisyon na iwanan ang kanilang mga asawa. Umalis si Carol sa bahay na tinutuluyan nila ni Harold. Agad silang nagsama ni Ben matapos maging opisyal ang kanilang mga divorce at nagpakasal. Si Ben ay nawala ng malaking halaga ng pera matapos ng kanyang divorce, kasama na doon ang bahay at sasakyan. Ang naiwan na lamang sa kanya ay ang kanyang clinic. Pero tinulungan ni Carol si Ben para muling umahon. Tinulungan siya ni Carol na i-promote ang clinic sa mga customers niya sa salon. Dahil sa magaling mag-sales talk si Carol, nakadala siya ng maraming pasyente sa clinic ni Ben, kaya paunti-unting lumaki ang kita nito. Noong makaipon na silang dalawa ay nagdesisyon sila na magtayo pa ng tutorial school, fashion store at weight loss center. Taong 2001, nalaman ni Carol ang kanyang malapit na kaibigan na si Emma ay naghahanap ng trabaho. Para makatulong sa kaibigan, ipinasok ni Carol si Emma sa clinic ni Ben bilang assistant. Si Emma ay may 3 mga anak. Ilang taon nang magkaibigan sina Carol at Emma, katunayan ay para na silang magkapatid. Sa pagpasok niya kay Emma sa clinic ni Ben, ang akala ni Carol ay malulutas na niya ang problema ng kaibigan. At ang akala niya sa pamamagitan ni Emma ay mababawasan din ang trabaho ni Ben. Ngunit hindi niya inaasahan na ang ginawa niya na kabaitan ay hahantong pala sa kapahamakan niya. Matapos makilala ni Ben si Emma ay nag-umpisa na silang magtrabaho pareho sa klinik at araw-araw pa sila nagkikita kaya naging malapit sila sa isa't isa. Ang mga babae ay malakas makiramdam at pag kinutuban nito ay siguradong totoo. Unti-unti nakaramdam si Carol na parang may mali. Ramdam niya na parang nawawala na ng gana sa kanya si Ben at iba na ang pakikitungo sa kanya. Doon na kinutuban si Carol na may relasyon si Ben at ang best friend niya ni si Emma. Kinumpronta ni Carol si Ben pero mariin niyang itinanggi na may relasyon sila ni Emma. Pero ang katotohanan ay hindi na mahal ni Ben si Carol.
Ngunit ayaw muna niya makipag-divorce kay Carol dahil napakagaling nito sa marketing at makakapagdala pa ng maraming customers sa kanyang clinic. At ayaw ni Ben na mawala ang ganung kagaling ka-partner sa kanyang negosyo. Pero di nagtagal ay napatunayan na ni Carol na totoo ang kanyang hinala. Isang araw noong taong 2003, bigla na lamang pumunta si Carol sa clinic at nakita niya sa akto ang pagtataksil ni Ben at Emma sa kanya. Kaya sobrang nagalit si Carol na gawa pa niyang bigyan ng isa pang pagkakataon sana si Ben, basta iwanan lang ni Ben si Emma. Pero sa hindi inaasahan ay hindi pumayag si Ben at agad na sinabi kay Carol na makikipag-divorce na ito. Pagkatapos ng kanilang divorce ay naging opisyal na ang relasyon ni Emma at Ben. Sobrang nasaktan si Carol sa pagtatraidor sa kanya ng babae itinuring niyang kapatid. Dahil sa kalungkutan at pagsisisi na rin sa ginawa niya sa una niyang mister na si Harold, kaya kinontak niya ito at kinausap kung pwede ba nilang ayusin ang nasira nilang relasyon. Muling nagkaayos si Harold at Carol. Pag walang ginagawa si Carol ay tinutulungan niya si Harold sa bus para magbigay ng mga tickets. Kahit na nag-divorce na si Ben at Carol ay nandun pa din ang kanilang mga negosyo na binuksan nila nung sila ay magkasama pa. Kaya hindi ganun kadali na putulin kaagad ang kanilang ugnayan. Pero matapos na ginawa ni Ben kay Carol ay hindi na niya ito tinutulungan pa na bigyan ng pasyente sa kanyang klinik. Tumigil na din si Carol sa pag-manage ng kanilang tutorial school at fashion store. Kaya po unti-unti na rin nalugi ang kanilang negosyo at paisa-isang nagsara. Maliban sa klinik ay wala ng iba pang pinagkakakitaan si Ben at humihina na rin ang kanyang kita. Samantala ang beauty salon naman ni Carol ay umuunlad pa rin. Kaya sumama ang loob ni Ben, hindi niya matanggap na successful pa rin ang negosyo ni Carol. At galit siya dahil hindi na siya tinutulungan nito. Hanggang sa dumating na nga ang araw na tuluyan na nagsara ang klinik ni Ben. Kay Carol lahat sinisi ni Ben ang pagbagsak ng lahat ng kanilang negosyo, lalo na ang pinakamahalaga sa kanya na klinik. Kaya paunti-unti siya nakapag-isip na gumanti kay Carol. Sa makatuwid, nagsimula na si Ben at Emma na magplano kung paano magantihan si Carol. Noong June 17, 2007 sa utos ni Ben, tumungo sa Shenzhen si Emma at naghanap ng dalawang lalaki na magiging kasabwat. Doon niya kinatagpo si James at ang isa pang lalaki. Pinalabas ni Ben na nanlalaki si Carol at may malaking utang ito sa kanya, kaya nila napapayag ang dalawang kasabwat. Pagkarating nila sa Hong Kong ay tumira sila sa hotel at doon sila nag-usap-usap kung ano ang mga gagawin kay Carol. Binigay ni Emma ang address ng beauty salon ni Carol sa dalawang lalaki. At noong June 19, 2007 ay ang araw na isinagawa na nila ang plano. Katunayan ay Dragon Boat Festival ang araw na yon at sarado ang salon ni Carol. Pero tinawagan ni Emma si Carol at sinabi na gusto niyang makipag-usap. Kaya nagdesisyon si Carol na sa salon na sila magkita. Nauna si Emma na pumasok sa commercial center at dumiretso sa salon ni Carol. Doon ay nag-usap sila at nung nakakuha ng pagkakataon si Emma, nilagyan niya ng puting powder ang inumin ni Carol. Makalipas ang ilang minuto, matapos mainom ni Carol ang inumin ay bigla na lamang itong nakatulog sa kanyang kinauupuan. Kasunod noon ay agad na kinuha ni Emma ang pera at mga alahas ni Carol at tinawagan ang dalawang lalaki na nag-aantay lamang sa kanyang go signal na pumasok na sa salon. Sa surveillance footage, nag-disguise ang dalawang lalaki para hindi sila makilala kaagad. Pagkapasok nila sa salon ay sinakal nila si Carol gamit ang electrical cord hanggang sa tumigil na ito sa paghinga at ipinasok si Carol sa maleta na dala nila. Pero may lumalabas na dugo sa bibig ni Carol, kaya kinakailangan pa nilang balutin ng plastic ang kanyang ulo para hindi tumulo ang dugo sa sahig. Pagkalabas nila ay sumakay agad sila sa taxi at nagpahatid sa lugar kung saan ay inihulog nila sa imbornal ang maleta. Matapos ng ginawa ay sumakay ulit sila ng taxi at pumunta sa isang mall para bumili ng bagong damit at nagpalit sa CR ng mall. Kasunod noon ay nagpapalit ng pera si Emma para ibigay sa dalawang lalaki. Nakabalik silang tatlo sa hotel bandang 10:30 na ng gabi. Pagkatapos nilang kumain ng hapunan, sumakay na ang dalawang lalaki ng train pabalik ng Shenzhen. Ang buong akala nila na malinis na nilang nagawa ang krimen. Ang hindi alam ni Emma na nasabi ni Carol kay Harold na magkikita sila sa salon dahil may importante silang pag-uusapan. Kaya matapos mai-report ni Harold na nawawala si Carol ay kaagad niya tinawagan si Emma para itanong kung alam pa niya kung nasaan si Carol. Ayon kay Emma na nagkita sila ni Carol nung araw na yon ng 1:00 ng hapon matapos silang mag-usap ay umalis na umano siya kaagad.
kaya hindi niya alam kung nasaan si Carol. Umaga ng June 21, 2007, sa takot na madiskubre ang ginawang krimen, kaagad na tumakas si Emma mula sa Hong Kong patungong Guangzhou, China. Matapos mai-report ni Harold ang pagkawala ni Carol ay kaagad din kinontak ng mga pulis si Emma. Pero maliin niyang tinanggi na may alam siya kung nasaan ito. June 23 muling tinawagan ng mga pulis si Emma pero sagot niya na nagtatrabaho siya sa Guangzhou at wala siyang alam na kahit na ano. Pero makalipas lamang ang 2 buwan ay matagumpay na nahuli ng mga pulis si Emma at James. Habang nasa kulungan, sinubukan pa ng mga pulis na hanapin ang iba pang mga kasabwat pero hindi sila nagtagumpay. Makalipas ang 1 taon matapos ng krimen, September 8, 2008, ay nag-umpisa na ang paglilitis sa Hong Kong High Court. Si Emma at James ay kinasuhan ng conspiracy to murder. Sa paglilitis ay nagpresenta ang prosecutor ng napakaraming physical evidence ng krimen, kasama na doon ang maleta na pinaglagyan ng katawan ni Carol. Pero biglang iniba ng dalawa ang kanilang statement. Sinabi nila na tumulong lang sila sa pagtapon ng katawan ni Carol dahil sa utos ni Ben. Ayon kay Emma na nakaupo lamang siya sa hagdan nung ginawa ang krimen at nag-aantay. Hindi umano niya alam ang nangyayari sa loob ng salon at hindi din daw niya alam na katawan na pala ni Carol ang laman ng maleta. Dagdag pa niya na business partners lang sila ni Ben at hindi umano sila nakita ng halos 6 na buwan bago ang insidente. Nagkita lang umano sila nung tinawagan siya ni Ben na samahan siya papunta sa salon ni Carol para makipag-usap at wala siyang kaalam-alam sa plano ni Ben. Nalaman lang niya na pinatay si Carol nung tinawagan na siya ng mga pulis. Kaya daw siya umalis ng Hong Kong at tumungo ng Guangzhou dahil sa takot na baka madamay siya. Paiba-iba na ang mga statement nila ni James. Sinabi pa nila na kaya sila umami nung una dahil sa tinakot at tinorture sila ng mga pulis. Pero kahit binago ng dalawa ang kanilang mga statements, hindi maipagkakaila ang mga nakita sa surveillance footage ng commercial center. Hindi kailanman nakita sa footage si Ben na pumasok o umalis mula sa salon, kaya walang ebidensya na nandoon siya sa oras na nangyaring krimen. Simula January 2007, hindi na bumalik pa si Ben sa Hong Kong. Makalipas ang 1 buwan matapos ang 6 na oras na deliberasyon, ang mga jury nagkaisa sa kanilang hatol. At napatunayan na guilty si Emma at James sa kasong conspiracy to murder at sila'y kinasuhan ng habang buhay na pagkakakulong. Nagpatuloy ang mga pulis sa paghahanap kay Ben at sa isa pang suspect. Nai-report na noong August 2010, nag-anunsyo ang Chinese Medical Council of Hong Kong na kamakailan lang ay may nagparehistro na practitioner na nagngangalang Bao Jiangchang. Pero nung sinuri ng mabuti ay ibang tao pala at kapareho lang ng pangalan ni Ben. Kahit na nakipag-ugnayan na ang Hong Kong Police sa China Police ay walang nangyari. Kaya masasabing maswerteng nakaligtas si Ben at ang isa pang suspect na harapin ang ginawang krimen. Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!